Isang Nathan-tanging araw sa inyong lahat mga bata. Ako si Teacher Nathan, ang inyong magiging guro sa oras na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong upload na videos dito sa aking channel. Tayo ay nasa ika-4 na markahan, ikatlo hanggang ika-4 na linggo na dito sa Science 3. At ang ating gagamiting module ay mula sa Region 4A Calabarzon, ang Pivot 4A Learners Material. Ngayong linggong ito, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa pagbabago ng panahon. Handa na ba kayong makinig mga bata? Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang mailarawan ang iba't ibang uri ng panahon at matukoy ang epekto ng iba't ibang uri ng panahon sa pang-araw-araw na gawain. Naranasan mo din ba ito? Naranasan mo na bang maganda ang sikat ng araw ay bigla na lang didilim ang kalangitan at bubuhos ang ulan? Suriin ang mga larawan. Ano ang ginagawa ng bata sa larawan A? Anong uri ng panahon ang mabilis makakatuyo ng sinampay na damit? Ano naman ang ginagawa ng bata sa larawan B? Sa iyong palagay, bakit naglilikom ng sinampay na damit ang bata sa larawan? Ano ang napansin ninyo sa panahon makalipas ang ilang oras? Ating alamin yan sa araling ito. Maaaring naranasan mo na rin ang biglang pabago-bago ng panahon sa loob ng maghapon o magdamag. Sa araling ito, pag-aaralan natin ang iba't ibang uri ng panahon at ang mga elementong nakakaapekto sa pagbabago ng bawat panahon sa oras o araw. Alamin natin kung anong uri ng panahon mayroon sa bawat larawan na aking ipapakita. Pagmasdan ang larawan. Ano ang inyong nakikita? Makikita natin ang sikat ng araw at ang babaeng nagsasampay ng damit. Ano kayang panahon sa larawang ito? Ito ay maaraw. Ano naman ang inyong nakikita o napansin sa ikalawang larawan? Mahusay. Nakikita natin na ang dalawang bata ay nagpapalipad ng saranggola. Ano kaya sa tingin ninyo ang panahon sa larawan? Mahusay. Ito ay mahangin. Ano kayang panahon ang nasa larawan na ito? Makikita natin na makakapal ang ulap. Hindi natin nakikita ang araw. Ano kaya sa tingin ninyo ang uri ng panahon sa larawan? Kung ang sagot ninyo ay maulap, tama. Pagmasdan muli ang larawan na ito. Makikita natin na ang bata ay may dalang payong nakasuot ng kapote at bota. Ano kayang uri ng panahon ito? Tama, ito ay maulan. Ano kayang uri ng panahon ang nasa larawan? Malalakas na hangin, may kulog at kidlat, at malakas ang buhos ng ulan. Ano kaya ito? Tama, ito ay bumabagyo. Pag-aralan natin ngayon ang iba't ibang uri ng panahon at epekto nito sa pang-araw-araw na gawain.
Ang panahon ay tumutukoy sa pang-araw-araw na temperatura at ang mga pagkakaiba sa pagitan ng isang lugar o iba pa. Ito ay ang kalagayan ng hangin na maaaring maging mainit o malamig, basa o tuyo, at maulap o mahangin sa isang partikular na oras at sa isang partikular na lugar. Unang uri ng panahon ay maaraw. Ito ay uri ng panahon na nagpapakita ng mataas na sikat ng araw. Ang panahon na ito ay may kainitan. Ito ang magandang panahon upang magpatuyo ng nilabhang damit. Ang sinag ng araw ay kadalasang masakit sa balat. Nakakaramdam tayo ng init at pinagpapawisan ang ating katawan. Ikalawa ay mahangin. Ito ay lagay ng panahon na nararamdaman natin na malakas ang ihip ng hangin. Maganda ang panahong ito para magpalipad ng saranggola. Sunod naman ay ang maulap na panahon. Ito ay lagay ng panahon na kung saan makikita natin ang kumpol ng mga ulap sa kalangitan. Ito ang magandang panahon para sa paglalaro o pamamasyal sa parke. Ito naman ay maulan na panahon. Ito naman ay makulimlim ang langit. Nararanasan natin ang pagbagsak o pagpatak ng tubig mula sa ulap. Ito rin ang tamang panahon ng pagtatanim ng mga magsasaka. Sa panahong ito, nananatili ang mga tao sa kanilang tahanan. Kung lalabas man, sila ay gumagamit ng payong o kaya ay kapote at bota. Ang susunod na panahon ay bumabagyo. Ito ang uri ng panahon na nagpapakita ng malakas na ihip ng hangin, malalaki at malalakas na patak ng ulan. Kapag sobra ang dalang ulan, nagdudulot ito ng landslide o pagguho ng lupa at pagbaha naman sa mababang lugar. Sa panahong ito, madilim ang paligid. Malakas ang buhos ng ulan na may kasamang kulog at kidlat. Malakas din ang ihip ng hangin. Kaya naman, mga bata, nananatili sa loob ng tahanan ang pamilya at nanunood o nakikinig ng balita tungkol sa mga kaganapan sa paligid. Ang iba't ibang uri ng panahon ay nakakaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao. Ang ating mga gawain ay nakasalalay sa panahon. Maging ang kasuotan at pagkain na kakainin ay nakasalalay din sa kung anong panahon mayroon tayo ngayon. Kung mainit ang panahon, maaari tayong magpunta sa tabing dagat upang maligo. Maaari tayong magtanim ng mga halaman o di kaya magsampay ng mga nilabhang damit. Maaari din tayong magsuot ng mga damit na hindi mainit sa katawan at kumain ng malalamig na pagkain katulad ng ice candy, ice cream, halo-halo at iba pa. Kung maulan naman ang panahon, hindi tayo maaaring maglaro sa labas. Mga indoor games lang o mga laro na maaaring laruin sa loob ng bahay ang pwedeng gawin katulad ng chess, Scrabble, snake and ladder at iba pa. Kapag ganitong malamig ang panahon, pati ang paraan ng ating pananamit ay naaapektuhan din sapagkat kinakailangan nating magsuot ng mga pangginaw na damit tulad ng jacket at makakapal na damit. Maging ang pagkain na ating kakainin. Dahil kapag ganitong malamig ang panahon, mainam ang pagkaing mainit katulad ng sopas, lugaw, sabaw ng sinigang at iba pa. Alam mo bang ang iyong kalusugan ay maaaring maapektuhan ng panahon? Halimbawa, maaari kang magkaroon ng trangkaso sa malamig na panahon.
Kung mainit naman, ang sikat ng araw ay nakakapagbigay ng vitamina D na mainam sa ating kalusugan. Gayunpaman, ang sobrang pagbibilad sa sikat ng araw ay nagdudulot ng pagkasunog ng balat o sunburn. Maaari din tayong makakuha ng sakit tulad ng cancer sa balat. Paano nasusukat ang panahon? Ang temperatura ay sukat ng kainitan o kalamigan ng isang bagay. Ginagamit ang thermometer o termometro upang masukat ang temperatura. Ang antas ng init o lamig ay sinusukat ng thermometer o termometro. Sinusukat ang temperatura sa pamamagitan ng degree Celsius at degree Fahrenheit. Masasabi mo ang temperatura sa pagtingin sa thermometer o termometro. Tumataas ito kapag mainit ang panahon at bumababa naman kapag malamig ang panahon. Nagbabago ang temperatura oras-oras. Ang sikat ng araw ang isang sanhi ng pag-init ng panahon. Ang hangin naman ay isa ring dahilan kung bakit nagbabago ang panahon. Ang anemometer ay instrumento na sumusukat sa galaw at bilis ng ihip ng hangin. Pagmasdan ang talaan ng panahon na inyong makikita sa inyong screen. Ito ay sa loob ng isang linggo. Ito ay isang talaan ng panahon na kung saan ipinakikita ang kalagayan ng panahon sa isang lugar sa loob ng isang linggo. Gumamit dito ng simbolo upang mas malinaw na maiparating ang kalagayan ng panahon sa mga susunod na araw. Ang kalagayan ng panahon ay gabay na ginagamit ng mga magsasaka, mangingisda, manlalakbay sa lupa, sa dagat at sa himpapawid. Ginagamit ito upang malaman at mapaghandaan ang kanilang pagsasaka, pangingisda, paglalayag o paglalakbay. Maaari din itong magsisilbing gabay sa mga tao upang makapaghanda kung may parating na ulan o malakas na bagyo. Ang pagbabago ng panahon ay dala ng pabago-bagong hangin sa ating paligid. Ang pagbabagong ito ay maaaring may kaugnayan sa temperatura ng hangin at sa mga ulap na may dalang tubig ulan. Handa ka na ba sa ating pagsasanay, mga bata? Dumako na tayo ngayon sa ating gawain sa pagkatuto. Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, tukuyin ang uri ng panahon na ipinapakita sa larawan. Tingnan ang unang larawan. Ano kayang uri ng panahon ito? Ito ay maulan. Sa ikalawang bilang naman, ito ay maaraw. Sa ikatlong bilang, ito ay bumabagyo. Sa ikaapat na bilang, ito ay maulap. At sa ikalimang bilang, ito ay mahangin. Mahusay, mga bata! Alam kong nasagutan ninyo ng tama ang ating gawain sa pagkatuto bilang isa. Dumako naman tayo ngayon sa ating gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Pag-aralan ang talaan. Sagutin ang mga katanungan sa ibaba. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Para sa unang katanungan, anong uri ng panahon ang naranasan noong Lunes? Tama, ito ay maulap. Kailan bumuhos ang ulan? Ito ay bumuhos noong Miyerkules. Ano ang temperatura noong Hunyo 18? Ito ay 34 degrees Celsius. Kailan ang pinakamataas ang temperatura?
Ito ay noong Sabado. Kailan naman nakapagtala ng mababang temperatura? Tama, ito ay noong Miyerkules. Alam kong nasagutan ninyo ulit ng tama ang ating gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Mahusay mga bata! Kaya naman, tanggapin ninyo ang very good star na ito. Tanda ito ng inyong husay, galing at pagiging aktibo sa ating talakayan sa araw na ito. Para sa inyong karagdagang gawain, gawin ang gawain sa pagkatuto bilang 4. Buuin ang concept map. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Ano-ano ang uri ng panahon na nagbabago sa bawat oras? Lagi ninyong tandaan mga bata, mayroon tayong iba't ibang uri ng panahon. Ito ay ang maaraw, maulan, maulap, mahangin, at bumabagyo. Ang iba't ibang uri ng panahon ay nakakaapekto sa pang-araw-araw na gawain ng tao. Ang kaalaman sa panahon ay makakatulong sa pagpaplano ng ating mga gawain. At dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito mga bata. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!